Narito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Signal warnings itinaas na sa ilang lugar sa Eastern Visayas dahil sa bagyong Aghon. Singil sa toll ng NLEX, nagbabadyang tumaas sa Hunyo. Halaga ng produktong petrolyo, inaasahang tataas sa susunod na linggo. Sa Today in Metro, dating MNLF Chairman Miss Suwari, convicted ng Sandigan Bayan sa 2 graft cases, pero absuelto sa kasong malversation. Sa MBC TV correspondents, ayuda ng DSWD para sa mga residenteng maaapektuhan ng bagyong Aghon sa Region 8. Kasado na sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas tinalo ang Australia sa AVC Challenge Cup at sa Showbiz Spotted, Paulo Ballesteros nagsilbing escort ng kaniyang unika iha sa prom. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating balita. Abiso sa mga motorista, posible kasing tumaas ang presyo ng toll fee sa North Luzon Expressway sa susunod na buwan. Ayon sa Toll Regulatory Board, nasa advanced stage na umano ang pagre-review sa toll increase application ng NLEX Corporation. Narito ang ulat ni Rovic Manuel. Posible na muling magkaroon ng taas singil sa toll ang North Luzon Expressway o NLEX sa Hunyo. Ito na ang magsisilbing second tranche ng toll hike matapos magkaroon din ng 50% toll increase ang NLEX noong 2023 sa kaparehong buwan. Sa nasabing pagtaas ng toll fee, madadagdagan ng 7 pesos ang bayad para sa open system, habang 36 centavos naman per kilometer para sa closed system gaya rin noong nakaraang taon. Ayon sa Toll Regulatory Board o TRB, nasa advanced stage na umano ang pagre-review sa toll increase application ng NLEX Corporation. Dagdag pa ng TRB, sa kabila ng hirap para sa mga motorista, kailangan din umano nilang ikonsidera ang sitwasyon ng mga toll operator na umiinda rin at humihiling ng toll increase dahil sa binabayaran sa kani-kanilang toll lenders. Bukod naman sa NLEX, may mga pending rin na toll hike request ang South Luzon Expressway o SLEX, Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX at ang Muntinlupa-Cavite Expressway o MCX. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, sama-sama tayo Pilipino. Samantala, aabot sa 250,000 customers ng Meralco ang naapektuhan sa pagsailalim ng Luzon Grid sa Red Alert kahapon. Ayon sa kumpanya, ang mga lugar na nawalan ng kuryente ay mula sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal, Bulacan at Cavite. Naranasan ang aberya hanggang alas 11 ng gabi. Sabi ni Joe Saldariaga, tagapagsalita ng Meralco, obligadong magpatupad ng rotational power interruption o manual load dropping sa pagkakataon na manipis ang reserba ng kuryente. Samantala, inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines na muling isinailalim sa yellow alert ang Luzon at Visayas Grid ngayong Biyernes. Dahil sa naturang sitwasyon, asahan ang power interruptions sa pagitan ng 1:00 ng hapon at alas 4 ng hapon. Gayon din, alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa Luzon. Sa Visayas Region, ang yellow alert ay inaasahang mararanasan umpisa 12 noon hanggang alas 10 ng gabi.
Samantala, ligtas na sa panganib ang 5 Pinoy na nasugatan sa turbulence ng Singapore Airline flight. Pero ayon kay Millicent Cruz Paredes, Philippine Ambassador to Thailand, under observation pa ang mga ito kaya hindi pa tiyak kung kailan sila makalalabas ng ospital. Ang buong detalye, i-report sa atin yan ni Kyle Bulyas. Ligtas at nasa maayos ang kalagayan ang 5 Pinoy kabilang ang isang 2 taong gulang na batang lalaki na kasama sa isang flight ng Singapore Airlines na nakaranas ng matinding turbulence nitong Mayo 21. Ayon kay Millicent Cruz Paredes, Philippine Ambassador to Thailand, under observation pa ang 5 Pinoy kaya hindi pa tiyak kung kailan sila makakalabas ng ospital. Matatandaang kasama sila sa higit 200 pasaherong sakay ng Flight SQ321 na patungo sanang Singapore galing London pero nag-emergency landing sa Bangkok, Thailand matapos itong makaranas ng severe turbulence. Isang 73 anyos na pasaherong may sakit sa puso ang namatay habang 71 naman ang nasaktan. Samantala, nakahanda namang magpaabot ng tulong ang embahada sa 5 Pinoy at mga kaanak nito habang sagot naman ng airlines ang medical bills ng mga nasaktan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagtaas na ng mga signal warning sa ilang lugar sa bansa kasunod ng patuloy na paglakas ng bagyong Aghon. Sa huling tala ng DOST Pag-asa, namataan ang bagyo sa layong 240 kilometers. Silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur na may taglay na lakas na hangin na nasa 45 to 55 kilometers per hour. Kasalukuyang nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Asahan dito ang malakas na hangin at moderate to heavy rainfall. Gayon na rin sa mga kalapit na rehiyon. Inaasahan naman ang paglakas ng bagyo sa tropical storm category na gumagalaw sa bilis na 300 kph northwestward at mararamdaman sa Bicol Region sa Sabado ng gabi hanggang Linggo ng umaga. Sa Metro Manila, asahan ang mga scattered rain showers sa darating na Linggo hanggang sa araw ng Lunes. Sa iba pa mga balita, sinuspindi na ang mga biyahe ng mga barko sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa epekto ng bagyong Aghon. Ang mga kaganapan tinutukan live ni Boy Gonzales. Boy. Bunsod ng bagyong Aghon na sinuspindi ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng iba't ibang sakyang pandagat sa ilang lugar sa Mindanao. Sa magkakaiwalay na abiso ng mga istasyon ng PCD, sa notice to mariners na idinabas naman ng Coast Guard Station, Dinagat, Thailand, bawal maglayag ng mga sakyang pandagat na may bigat na 300 gross tonnage sa pababa. Bawal ang paglayag ng lahat ng uri ng sakyan pandagat sa mga rutang sabong ng Bukas Grande Island. Samantala, sa abiso naman ng station ng PCG sa Surigao del Sur, hindi pinapayagang pumalaot ang mga bangka na 15 gross tonnage pababa. Pinahihintulutan lamang ng PCG ang paglalayag kung plano ng sasakyan pandagat na magkanlong o take o shelter muna sa ibang lugar, bagamat dapat ay wala ito sakay na pasero at kargamento. Ang mga barko at malalaking sasakyan naman pandagat na papayagang pang bumiyahe ay pinapayuhan ng Philippine Coast Guard na mas maging maingat at mapagbantay sa lagay ng panahon. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Wagi ang Alas Pilipinas sa una nitong pagsabak sa AVC Challenge para makaharap ang kupunan mula sa bansang Australia. Tinapos ng Nationals ang game in 4 sets sa pangunguna ng Lazal STRA player na si Angel Canino. Ang buong detalye iyahatid sa atin ni Millie Borja.
Nagtagumpay ang Alas Pilipinas sa una nitong pagsabak sa AVC Challenge Cup matapos talunin ang koponan mula bansang Australia in 4 sets. Pinangunahan ng De La Salle University star spiker na si Angel Canino ang nationals with game-high 17 points on 15 attacks, 1 block and an ace, bagging the best player of the game. Bagamat nagsimula ang laro with Aussies having the win at close 22-25, nakuha naman ng Alas Pilipinas sa kanilang ritmo sa laro, sweeping the following games by 22-25 sa second, 25-19 sa third, at 25-16 sa fourth and last set. Hindi rin nagpahuli sa scoring ang Cherry Tigo ace na si Aya Laure with 17 points built on 14 attacks, 1 block and 2 aces, habang nakapagtala rin ang kanyang former UST teammate na si Cici Rondina ng 16 points. At tila walang pahinga ang nationals dahil sunod itong makakatapat ang India mamaya na una nang nakapagtala ng 2 panalo sa tournament. Para sa MBC TV Sports, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Pangulong BBM biyahing Brunei at Singapore sa susunod na linggo. Bantang pag-aresto ng China sa mga maglalayag sa West Philippine Sea, itinuturing na provocation ng Defense Department. Sa Today in Metro, dating MNLF Chairman Misuari, convicted ng Sandigan Bayan sa 2 graft cases, pero absuelto sa kasong malversation. Sa MBC TV Sports, Falcons at AP Bren, tinalo ang blacklist para makaabante sa UB Finals at makakatapat ang Liquid Echo. Sa Showbiz Spotted, Paulo Ballesteros nagsilbing escort ng kaniyang unika iha sa prom. Lahat ng iyan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nakaamba ang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, batay sa 4 na araw na trading, posibleng nasa 45 centavos hanggang 65 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Nasa 35 centavos hanggang 55 centavos naman ang maaring itaas sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 45 centavos hanggang 60 centavos naman sa kerosene. Ang taas presyo ay bunsod umano ng OPEC Plus production cut, mahinang palitan ng piso kontra dolyar at demand ng petrolyo sa China. Samantala, biyahing Brunei at Singapore si Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na linggo. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza, kukumustahin rin ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino sa Brunei. Narito, nagre-report si Let Narciso. Lilipad patungong Brunei si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Martes para sa isang state visit mula May 28 hanggang 29. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza na naimbitahan ang Pangulo ni Sultan Hassan al-Bolkiah para bumisita sa kanilang bansa. Ayon kay Daza, kukumustahin rin ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino sa Brunei. Tinaya ng DFA na nasa 20,000 ang mga Pilipinong naninirahan sa naturang bansa. While in Brunei, the President will be meeting with His Majesty the Sultan, who is also Sultan Head of State of Brunei Darussalam. The President will also meet with the Filipino community, where he will highlight the contribution of more than 20,000 Filipinos currently residing in Brunei. Mula sa Brunei ay didiretso si Pangulong Marcos sa Singapore. Ayon sa DFA official, magsasalita ang Pangulo sa 2024 International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue. Ang IISS Shangri-La Dialogue ay mahalagang pagpupulong sa Asia na nakasentro sa mga usaping pangseguridad, hindi lang sa rehiyon kundi sa buong mundo. Sabi ni Assistant Secretary Eileen Menjola Rao ng DFA Office of the Asian Pacific Affairs, isang leader lang ang nagde-deliver ng keynote address sa okasyong ito kada taon at si PBBM ang napili para sa 21st edition ngayong taon. Only one leader delivers this address every year, and President Marcos was given the distinct honor for this year's Shangri-La Dialogue. As Ambassador Daza mentioned, this dialogue is attended by multiple stakeholders in the defense sphere, ranging from heads of governments, heads of states,
and defense ministers to industry players. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Umaasa si House Speaker Martin Romualdez na magiging maganda ang resulta ng planong paikipagpulong nito sa bagong upong Senate President na si Senator Francis Cheese Escudero. Sa ngayon, sa ilalim ng bagong liderato, hindi pa matukoy ni Romualdez kung talagang tutol ang Senado sa isinusulong ng Kamara na amyendahan o amyenda sa economic provision ng 1987 Constitution. Tutukan ang mga detalye sa report ni Milky Rigunan. Inaasahan ni House Speaker Martin Romualdez na magiging mabunga ang meeting nila ni Senate President Francis Cheese Escudero. Reaksyon to ni Romualdez nang matanong matapos ang inilungsad na bagong Pilipinas sa Bishop Fair sa Tawi-Tawi. Ayon kay Romualdez, sa ngayon ayaw niyang ipalagay na tutol ang Senado sa isinusulong na amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution sa ilalim ng Escudero leadership. Sabi ni Romualdez, malinaw ang posisyon ng Kamara ng economic provision ang tanging aamyendahan para makatulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Pakinggan natin si House Speaker Martin Romualdez. Tingnan natin kasi hindi kami pa nag-uusap, hindi kami pa nakinig. But yung hangarin na po ng House ay economic reforms and economic amendments para yung buong Pilipinas, all-inclusive economy ay makaka-benepisyo sa lahat ng tao. Makikipag-usap po kayo ba? Makikipag-usap kami. Una rito, sinabi ni Escudero na habang naka-adjourn ng 2 kapulungan ng Kongreso, plano niya may pagpulong kay Romualdez. Tulad ni Romualdez, umaasa si Escudero na magiging maganda ang resulta ng meeting nila, walang bangayan at maayos ang relasyon ng 2 kapulungan ng Kongreso na hindi nagpapalitan ng mga maanghang na salita. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Itinuturing na provocation ng Defense Department ang bantang pag-aresto ng China sa mga naglalayag kahit sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang detalye sa report ni Edniel Parosa. May tuturing ng provocation o sadyang pagpapagalit ang bantang pag-aresto ng China sa mga maglalayag sa inaangkin nitong teritoryo pero sakop naman ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan ang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro kasunod ng anunsyo ng Beijing na uhulihin ito ang umano'y trespassers sa loob ng kanilang 10-dash line na napatunayan naman ng walang bisa batay sa international ruling. Sa harap ng mga tauhan ng Philippine Navy, taas ang sinabi ni Teodoro na hindi maaring payagan ng bansa ang aksyong ito ng China na labag hindi lamang sa UNCLOS kundi maging sa United Nations Charter hinggil sa paggamit ng dahas sa karagatan. Bagamat walang binanggit na bansa ang kalihim sa kanyang speech, China lang naman ang nag-anunsyo ng naturang polisiyang ipatutupad umano sa susunod na buwan. Well, it's not trespassing. Hindi ba they threaten to arrest? That is a provocation and a violation to me of the UN Charter, as I said. Sinabi rin ni Teodoro na hindi lamang dapat maging tagatanggap ng tulong ang Pilipinas mula sa mga like-minded o mga kaalyadong bansa, pero dapat ay matuturing ipagtanggol ang sarili nitong EEZ. Ginawa ng opisyal ang pahayag sa ika-126 na anibersaryo ng hukbong dagat kung saan ibinida ng Navy ang modernisasyon nito ngayong taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Convicted ng Sandigan Bayan sa 2 kaso ng graft ang dating MNLF chairman na si Nur Miswari. Ang detalye tutukan sa pagbabalik ni Milky Rigunan. Sa desisyon ng Sandigan Bayan, guilty sa 2 counts of graft pero acquitted sa kasong malversation si MNLF founder Nur Miswari. Ito ay nagugat sa maanumalyang pagbili ng mga education materials nang siya ang gobernador ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Batay sa resolusyon ng 3rd Division ng Sandigan Bayan, bigo si Miswari magpresenta ng mga bagong argumento sa kanyang motion for reconsideration. Matatandaan ang kaso ay nagugat sa isinampang reklamo ng Office of the Ombudsman noong May 2017. Ito ay ang pagbabayad ng 31 million pesos sa MBJ Learning Tools noong December 21, 2000. Bukod pa ang 46.261 million pesos sa CPR Publishing noong July 24, 2001. Pareho itong mga supply ng information technology packages. Ayon sa Ombudsman, ni isa sa mga education materials ay hindi na i-deliver. Sa halip, ayon sa Ombudsman, pineke umano ni Miswari at mga kapwa-akusado sa Department of Education ang disbursement vouchers,
purchase orders, canvas reports, delivery receipts para palabasin na ang naturang transaksyon ay above board. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Uumpisahan na sa Piskalya ng Muntinlupa ang preliminary investigation laban sa 2 miyembro ng PNP SAF na dawit sa moonlighting. Mga detalye sa report ni Val Gonzalez. Alauna ngayong hapon ay isasalang na sa preliminary investigation ang 2 PNP SAF troopers na sangkot sa moonlighting. Ito ang 2 SAF komando na natuklasang nagbibigay ng police protection sa isang Chinese national na naninirahan sa Ayala Alabang Village sa Muntinlupa City. Sa isinagawang 41st anniversary ng PNP SAF sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna, kinumpirma ito ni PNP spokesperson at PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo. Ayon kay Colonel Fajardo, isa sa gawaang preliminary investigation sa kasong alarm and scandal sa Muntinlupa City Prosecutor's Office. Sa ngayon, sabi ng opisyal, 4 na sa 9 na PNP SAF komando na sangkot sa usapin ng moonlighting ang narito na sa Metro Manila, habang 5 sa mga ito ang kasalukuyan pang bumibiyahe patungo rito. Ipinag-utos na rin ni PNP Chief Police General Romel Marbil ang inventaryo sa lahat ng unit ng pulisya na maaaring nagbibigay din ng police protection sa mga VIPs. Giit ng General, tanging ang PSPG o Police Security Protection Group lamang ang unit ng pambansang pulisya na naatas ang mga laga o magbigay ng seguridad sa may banta sa buhay. Paliwanag ni General Marbil, mahigpit na pairalin ngayon ng PNP ang no threat, no protection policy. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Best Dad Award goes to Paolo Ballesteros. Tila yan ang papuri ngayon ng netizens sa TV host actor matapos itong magsilbing escort sa high school prom ng kanyang 15-year-old daughter. Pero maliban pa riyan, ito rin mismo ang punong abala sa outfit ng kanyang anak noong gawing iyon. Narito ang aking report. Father and daughter goals ngayon ang mag-amang Paolo at Kira Claire Ballesteros. Ang TV host actor kasi nagsilbing escort sa nagdaang high school prom ng kanyang unika iha. Pero maliban pa rito, ang lalo pang pinusuan ng netizens ay nang makitang si Paolo rin mismo ang punong abala sa isinuot na backless royal blue dress with floor-length shawl paired with black tulle gloves ng kanyang anak. Ito rin daw ang gumawa ng headdress ni Kira. Sa pagtatapos ng event, nasungkit pa ng mag-ama ang crowned elegance of the night. Maliban sa kanilang very close father and daughter relationship, sina Paolo at Kira ay nagkataong pareho rin ang birthday. Last November 29, nagdiwang si Paolo ng kanyang ika-41 kaarawan habang 15th birthday naman ito ng kanyang unika iha. Bukod sa pagiging TV host actor at patuloy na pagpapawaw sa netizens dahil sa kanyang bonggang makeup transformation, di na rin katakatakang si Paolo ang in charge sa outfit ng kanyang anak noong gabing iyon dahil kilala rin ito sa kanyang skills pagdating sa fashion design. Patunay na riyan ang kanyang obrang tikbalang na nagwagi bilang Best National Costume noong Binibining Pilipinas 2022. At sa aking pagbabalik, netizens, tila may hangover pa rin sa nagdaang coronation night ng Miss Universe Philippines. Lalo na sa pangmalakasang top 20 announcement ni Alden Richards. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. Halaga ng piso laban sa dolyar, mahina sa pagbubukas ng trading ngayong araw. Sa MBC TV correspondents, ayuda ng DSWD para sa mga residenteng maaapektuhan ng bagyong Aghon sa Region 8, kasado na. Sa trending and viral show, viral content creator, binatikos online matapos umanong mandiri sa dilatang sardinas. Sa MBC TV Sports, Falcons at AP Bren, tinalo ang blacklist para makaabante sa UB Finals at makakatapat ang Liquid Echo. Sa Showbiz Spotted, pangmalakasang top 20 announcement ni Alden Richards. Trending, netizens, may kanya-kanyang entry. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Mahina sa pagbubukas ng trading ngayong araw ang halaga ng piso kontra dolyar. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Nicole Lopez. Humina pa ang halaga ng piso sa pagbubukas ng trading hours kaninang umaga. Sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines, kaninang alas 11 ng umaga, naglalaro sa 58 pesos and 30 centavos ang halaga ng piso kontra dolyar. Ito'y mas mababa pa kumpara sa 58 pesos and 13 centavos na naitala kahapon May 23. Matatandaan nitong Martes, naitala ng Bankers Association of the Philippines ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 27 centavos. Ito ang pinakamababang halaga ng piso simula nang maitala ang 58 pesos and 19 centavos na datos noong November 10, 2022 o sa loob ng 2 taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Hindi pa rin makalalaya sa pagkakulong sa Senado si dating PDEA agent Jonathan Morales. Yan ang mismong kumpirmasyon ni General Roberto Ancan mula sa Senate Office of the Sergeant at Arms. Naniniwala ang ilang senador na hindi pa rin kasi nagsasabi ng totoo si Morales patungkol sa PDEA leaks. Report ni Raymond Dadpaas. Mapapahaba ang bakasyon ni dating PDEA agent Jonathan Morales sa Senado. Iti matapos kumpirmahin ni General Roberto Ancan ng Senate Office of the Sergeant at Arms na mananatili ito sa kanilang detention facility dahil wala naman silang natanggap na kautusan upang ito ay palayain. Ayon kay Senador Jinggoy Estrada na siyang nagpa-contempt kay Morales, hindi pa rin ito nagsabi ng totoo ng kanyang binisita sa kanyang kulungan sa Senado. Ang tanging kondisyon ni Estrada ay magsabi lang ng totoo si Morales ay papayag na itong makalaya na siya. Makalalaya lang si Morales kapag nakakuha temporary restraining order o TRO mula sa korte. Nauna nang nagpahayag ng interes si Senador Ronald Bato de la Rosa na siyang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na palayain si Morales at dating NAPOLCOM employee na si Eric Picoy Santiago dahil magbabakasyon na sinidye ang Kongreso. Sina Morales at Santiago ay magkasunod na na-cite for contempt dahil sa kanilang pagsisinungaling sa PDEA leaks investigation. Si Morales ang nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa illegal drugs at ng aktres na si Maricel Soriano. Samantalang si Santiago ay pumapapel na tao ng Malacanang at gusto nang patigilin si Morales sa pagtestigo sa PDEA leaks hearing kung hindi siya ay ipapapatay. Ang PDEA leaks investigation ang isa sa pinaniniwalaang dahilan para palitan si Senador Juan Miguel Mig Zubiri bilang Senate President at ipinalit sa kanya si ngayon ay Senate President Francis Cheese Escudero. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Joint Task Force Headquarters sa Tawi-Tawi kung saan siya kinilala na kauna-unahang presidente na dumalo rito. Ang mga naging kaganapan tutukan sa report ni Rose Babiera. Pinuri at pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Joint Task Force o JTF sa Tawi-Tawi sa pagiging katuwang ng gobyerno sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Mindanao na nagresulta sa pag-usbong ng turismo at paglago ng mga negosyo sa rehiyon. Pagmamalaki ng Pangulo, ang rehiyon na dating conflict ground zero at pugad ng mga terorista ay ligtas at payapa na ngayon sa tulong ng hukbo. It is peaceful in Tawi-Tawi because of all the efforts of all our troops. Sagot naman dyan ng 2nd Marine Brigade Commander Brigadier General Nestor Narag Jr. ay ang pagkilala sa Pangulo bilang kauna-unahang presidente na bumisita sa JTF headquarters sa munisipalidad ng Bonggao. Ayon kay General Narag, ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na nakaapak ang pinakamataas na opisyal ng bansa sa Marines headquarters. Kaya naman, taos-puso niyang pinasalamatan ang pagbisita ng presidente. Paglilinaw naman ni Pangulong Marcos, hindi raw pinahihintulutan ang mga presidente ng nagdaang administrasyon na bumisita sa lugar, sa ngalan ito ng kanilang kaligtasan at seguridad. Kaya naman ikinatutuwa niya na siya ay nakadalo dulot ng mas pinabuting kalagayan sa rehiyon. Hinikayat niya ang mga sundalo na paigtingin pa ang misyon ng peacemaking, nang sa gayon, mabigyan din ang mga firefighters ng pagkakataon sa normal na buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino.
Pasado na ang ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga residente na maapektuhan ng bagyong Aghon sa Region 8. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nagkahanda naman ang ayuda ng DSWD Region 8 sa kanilang may stockpile para sa paghahanda sa bagyong Aghon. Ayon sa report ng DSWD, 91,130 na mga family food packs at 35,602 non-food items na nagkakahalaga ng mahigit sa 114 milyon ang kasalukuyan na available ngayon sa DSWD Field Office sa kanilang mga warehouse. May standby fund rin ang opisina na nagkakahalaga naman ng mahigit sa 4 milyon na gagamitin sa pagbili ng karagdagan na food na non-food items bilang tugon ito sa epekto ng Tropical Depression Aghon. Sa report pa rin na nasabing opisina, ang total amount status ng stockpile at standby funds ay nagkakahalaga ng 119,290,000 46.32. Sinabi ng Pag-asa Katarman na apektado ang Northeast Samar sa nasabing bagyo kung kaya't patulang panawagan ng paghahanda. Nakalatag naman lagi ang paghahanda ng bawat MDRMO sa probinsya sa pagresponde sa kalamidad. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. 3 bangkay ang natagpuan sa 2 lugar sa lalawigan ng Rizal. Sa MH Del Pilar Street, Barangay San Rafael sa bayan ng Rodriguez, natagpuan ang bangkay sa loob ng itim na garbage bag, nakapulupot at naliligo sa sariling dugo. 2 namang bangkay ang natagpuan sa Puso Avenue sa bayan naman ng Angono, Rizal. May tama ng bala ng baril ang 2 sa iba't ibang parte ng katawan. Wala pang pagkakakilanlan ang pulisya sa 3 bangkay na pinaniniwalaang biktima ng summary execution. Inalam rin ng pulisya ang 2 insidente. Para sa MBC TV Network News, ako naman si Nochi Kakas. Sama-sama tayo, Pilipino. Kinonferma ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, hepe ng Silay City PNP. Isa ang patay at 3 sugatan sa nangyaring pananaga at pananaksak sa Hacienda Panaugaw 2, Barangay 4, lungsod ng Silay, Negros Occidental. Ang biktimang namatay kinilala na si Ciceron Bautista, 55 anyos, sabang sugatan ang kapatid nitong si Ronald Bautista, 31, at Andrew Mondragon, 25 anyos, habang ang suspect kinilala na si Miljan Midjane, 39 anyos, isang tricycle driver at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Daroca, pumunta sa bahay ni Midjane ang mga biktima upang makiariglo at pawang mga lasing ang mga ito. Dagdag pa ni Daroca, patuloy na ginagamot sa ospital sa nasabing lungsod ang mga sugatan habang nagpapatuloy pa ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong. Sama-sama tayo, Pilipino. Nanghihimutok sa galit ang mga netizen matapos mag-viral online ang video ng isang TikToker na sinubukang kumain ng isang delatang sardinas. Makikita kasi sa video kung paanong pinandirihan ng content creator ang pagkain ng karaniwang kinakain ng mga ordinaryong Pilipino. Naku, sarap kaya ng sardinas. Ang kwento sa likod ng kontrobersyal na issue, silipin sa trending report ni Arnold Herrera. Ito na ho siya. Huwag niyo akong i-judge ha. Dahil sa video na ito, laman ngayon ng mga balita ang TikTok content creator na si Tito Mars. Sa kanyang burado ng viral video, makikita na tila magsasagawa lang ng isang simpleng food review ang TikToker. Tampok ang isang lokal na brand ng sardinas. Ang problema, tila diring-diri at naduduwal ito sa amoy at lasa ng sardinas hanggang sa punto na iniluwa pa niya ito mula sa kanyang bibig. Ang kanyang video,
Inulan ng batikos online dahil umano sa pamamahiya nito sa isa sa mga pagkaing bumubuhay sa ordinaryong pamilyang Pilipino. May mga nagsasabi rin na OA lang si Tito Mars at halatang gusto lang mag-viral. Maski ang comedian actress na si Pokwang, tila pinatamaan din ang viral TikToker sa pamamagitan ng isang Instagram video. Sobrang love na love ko ang sardinas. Kaya yung mga gumagawa dyan ng content na parang diring-diri sa sardinas, parang pinandirian mo na lang yung kung ano lang yung kaya ng kainin ng mga kababayan nating naghihirap na hindi naman nila gustong maging mahirap. Samantala, dumepensa naman ng content creator sa akusasyon na binabastos nito ang pagkain ng mga mahihirap. Dahil kung ginawa raw niya ito, ay siya rin mismo ang tatamaan. Lalo't itinuturing din daw nito ang sarili bilang mahirap. Gayunman, hindi nito direktang sinagot kung talaga bang hindi siya kumakain ng sardinas. Sa ngayon, burado na ang viral video matapos i-mass report ng netizens. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Beast versus Liquid ang ating matutunghayan sa finals upper bracket matapos dominahin ng Falcons AP Bren at Liquid Echo ang semifinals. It's Sweeping Thursday for MPL Philippines Season 13 playoffs. Matapos parehong dominahin ng Falcons AP Bren at Liquid Echo ang kanya-kanya nitong matches. Sa Game 1 ng tapatang Bren at Douglas International, naging maganda na agad ang laro ng World Champs, even leading the game by as much as 17,000 in net worth. Bago tapusin ang 16-minute game in a 13-2 lead. Ganito rin ang ipinakita ng team sa mga sumunod na laro, with Angel of Arcangel as the match MVP. I think we just came in more prepared than Blacklist. Kasi honestly, mahirap din yung situation nila. We have good reference games yesterday on how they would perform, their nuances, their draft. So, yun. It's kind of hard for them, but, you know, I'm pretty sure they will bounce back from this loss. Aminado naman ang Blacklist na nabasa ng AP Bren ang kanilang mga gameplay mula sa 9 games na nilaro nito sa day 1 ng playoffs. Sobrang daming games na napanood nila kahapon, and sa sobrang dami naming naigabas na combination ng mga heroes. So, palagay ko enough na yon para maarang nilang mabuti yung mga combination ng heroes na igagabas namin. Pero ganun pa man, hindi siguro yung pagod yung factor doon. Okay lang kami kahapon, and pagdating namin dito, talagang 100% pa rin talaga energy. Samantala sa unang match, nagpakita rin ng magandang performance ang Liquid Echo sa pangunguna naman niya ni Frederick Benny Cutie Gonzalez. Sa tingin ko kaya ganoon kaganda yung performance namin kasi siguro isa sa pinakamalaking factor yung drafting namin. Is naging smooth talaga. Ayun, walang masyadong pilit na draft, and then parang almost predicted din talaga namin yung mga dinadraft nila. And sa in-game naman na sobrang smooth lang ng comms namin, na lahat ng mga pinaproblema namin through regular season, talagang naayos namin going to the playoffs. Siguro abangan nyo lang kami maglaro. Siguro may papakita kaming bago, and mag-enjoy kayo pag pinanood. Mamaya, May 24, 4 p.m., maghaharap na ang AP Bren at Liquid Echo, habang tapat ang Blacklist at RSG Philippines naman sa second match. At yan ang mga latest na kaganapan sa MPL Philippines Season 13. Para sa MBC TV Sports, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Maliban sa mainit na tagisan ng ganda, galing at talino ng mga kandidata, isa rin ang host na si Alden Richards sa mga tumatak sa netizens noong nagdaang Miss Universe Philippines pageant. Partikular na ang kanyang top 20 announcement na talaga nga namang pangmalakasan. Ang compilation yan at kanya-kanyang entry ng netizens tutukan sa Showbiz Report na ito. Trending pa rin sa social media ang literal na pangmalakasang top 20 announcement ni Alden Richards sa nagdaang coronation night ng Miss Universe Philippines. Sa sobrang pagkaliw nga ng netizens, ginawan pa nila ito ng compilation. Pampanga, United Kingdom, Quezon Province, Cebu, Bacoor, Baguio, Laguna, Cainta, Zambales, Palawan,
Tagig! Hirit ng iba, ito ang talaga nga namang nakakagulat na announcement. Habang may nagsabi na same energy daw ito sa bigyan ng jacket yan ni Kuya Will. At lumabas daw ang inner sugod bahay gang hosting skills ni Pambansang Bay. Ang mga netizen talagang di nagpahuli at may kanya-kanyang entry sa The Alden Richards Effect. Gaya na lamang ng Alden-inspired announcement sa MRT. Next station, Bonnie Station! Arriving at Taft Station! Parating na sa Taft Station! Mayroon ding roll call sa klase. Attendance, ha? Amanda! Labor! At Alden as a barista. 1 venti iced americano for Gilbert! Pero may ilan namang ipinagtanggol ang aktor. Paglilinaw ng ilang nandoon daw mismo sa venue noong gabing iyon, okay naman daw ang top 20 announcement ni Alden. Isa na riyan si PIA Deputy Director General Kat De Castro na nauunawaan daw na nilakasan ni Alden ang kanyang boses dahil matindian niya ang hiyawan ng pageant fans. Okay naman daw ito ng live at a very cute pa raw ang aktor. Ito na ang ikalawang sunod na taon na nagsilbing host ng Coronation Night ng Miss Universe Philippines si Alden Richards. Last year, ang nakasama naman nito ay ang kapwa-aktor na si Sian Lim. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa'yo, Miss Karen. Maraming salamat sa ating showbiz angel at kay Matchpoint Millie at kay Rovic. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong Huwebes. Ako po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo, araw ng Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino. Cool.